Noong makarating kami sa sasakyan ay agad umupo si Erica sa driver's seat tapos pumikit. Sabi ko naman, Okay ka lang?" Umuntong hininga muna siya tsaka nagsalita. "Oo, ayos lang ako. Kaso ikaw ang hindi ayos. Nasaktan ka dahil sa akin." Sabi ko naman, Ano ka ba? Wala kang kasalanan ron. Ikaw nga ang binastos kaya ikaw ang inaalala ko. napalingon naman siya sa akin sabay sabing, "Naku, pumutok ang labi mo at tuloy-tuloy sa pagdurugo. Siguradong grounded ako nito kapag nakita yan ni Mama o malaman ni Papa. Nestor, please wag mo akong isusumbong sa kanila. Babawi na lang ako sa'yo." Sabi ko naman, Para naman akong bata nun. Nagasgasan lang kaunti, nagsumbong na agad. Oo, hindi ako magsusumbong. ngumiti siya ng pilit tapos kumuha ng wet wipes at pinunasan ang labi ko na may dugo. "Sorry talaga, Nestor ah." Oo nga, okay lang ako. Tama nang sorry. Wika ko pa. "Pero Nestor, hindi pa tayo pwedeng umuwi agad ngayon. Lalo at sariwa pang sugat mo sa labi. Mahalata ni Mama na bago lang ang sugat mo." Anong plano mong gawin? "E di mag-check-in muna tayo. Tapos bukas ng tanghali na tayo umuwi. Para hapon ang dating natin sa bahay. Maaring tuyo na yan konti bukas. Tapalan na lang natin ng ice bag ngayon para mawala ang pamamaga." Okay, ikaw ang bahala. Pagsang-ayon ko pa sa kanya. Nagsimula na nga kaming bumiyahe pero hindi pa pauwi. Tumigil muna kami sa isang bayan sa probinsya ng Batangas. Pumasok muna kami sa isang convenience store para bumili ng mga pang-snacks. Tsaka yelo na ilalagay raw sa labi ko para hindi mamaga ng todo. Tsaka kami nag-check-in sa isang pribadong sinid. Pagkarating roon ay nagpaalam muna ako na maliligo. May dala naman kasi kaming damit na bihisan, kaya naligo na muna ako. Pagkalabas ko ay naka-shorts lang ako at walang pang itaas. Nakita ko siyang titig na titig siya sa katawan ko. Sabi ko naman, Oh, Ate Erika, bakit? sabi niya naman, "Wag mo na siguro akong tawaging ate kapag tayo lang. Hindi naman malayo ang agwat ng edad natin sa isa't isa. Matanda lang ako sa'yo ng 1 taon. Tsaka mas matured at responsible ka kaysa sa akin. Tsaka nag-gym ka ba sa kalapit na gym natin? Ibang-iba na kasi ang katawan mo ngayon kumpara noong bago ka pa lang sa amin." Sabi ko naman, Hindi, doon lang ako nag-workout sa mga lumang equipment ni Tito Robby sa likuran ng bahay. "Talaga? Yun lang ang gamit mo? Malaki ang naging improvement ah. Buo ng 6-pack mo. Dati 4 lang ang mas nakikita, pero ngayon 6 na sila." Oo, medyo sineryoso ko kasi konti. Gusto ko lang subukan kung posible ko kayang maging anima at mukhang effective naman. Oo nga eh. Wika niya na nakatitig sa katawan ko. Tapos agad na siyang pumasok sa banyo at naligo. Pagkalabas ay naglagay lang siya ng yelo doon sa binili niyang ice bag. Tapos iniligay sa labi ko. Sabi niya, "Pakihawakan na lang ha, para hindi yan lumobo. O-order na lang din ako ng pagkain natin. Naalala ko, hindi nga pala ako nakakain doon sa kasal. Naroon lang sa lamesa ang pagkain ko. Iniwanan natin. Pasaway kasi ang Lester na yun eh. Tropa yun ng groom kaya naroon. Matagal na rin yung naniligaw sa akin. Pero dahil sa alam ko na ang ugali niya, kaya hindi ko na pinapatulan. Ilan na ang girlfriend noon na nagka-black eye at pumutok ang labi dahil nananakit ng babae yun. Pero in fairness napabilib mo ang lahat sa pagtitimpi mo.
Kung ako ang nasaktan ng ganun, baka nanuntok na rin ako. Pero nagawa mong magtimpe. Sabi ko naman, Aba, syempre, hindi sarili ang iniisip ko kundi ikaw. Ayokong mapahiya ka. Magiging ikaw ang dahilan kung mapapalaki ang trouble. Kaya ayos lang na masaktan ako. Tsaka ano lang bang lakas ng taong yun. Kapag akong sumuntok sa kanya, isang suntok lang yun. Siguradong bukas ng gising nun. oo nga eh. Yun din ang estimate sa'yo ni Louie. Kaya pati siya ay napabilib sa pagtitimpi mo. Awakan mo na nga ng maayos tong ice bag. Mag-order muna ako ng pagkain natin. Sobrang gutom na talaga ako eh. Ngayon ko lang naramdaman. Kanina kasi natabunan ng komosyon ng gutom ko kaya hindi ko pa ganun napapansin. Wika niya at tumawag na sa telepono. Makalipas ang 15 minutes ay may nag-doorbell na. Hindi na ako tumayo dahil siya na raw ang bahala. Noong madala na ang cart sa loob ay nakita kong sinigang na hipon iyon. Tapos 4 na barbecue. Tapos 5 rice. Akin raw ang 3. Tapos 2 sa kanya dahil gutom siya. Tapos agad na kaming kumain. Matapos makakain ay naiga kami ng magkatabi sa kama habang nanonood ng pelikula sa TV. Noong sumapit ang 11:00 ay pinatay niya na ang TV, pati na ang ilaw ay pinatay rin. Tapos tsaka siya tumalikod sa akin at natulog na. Ako naman ay dire-diretso lang ang higa habang dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Doon ko nakita na nakasubsob ang mukha ni Erica malapit sa dibdib ko. Hanggang sa dahan-dahan nagmulat ng mata. Nagulat rin siya sa kanyang posisyon at agad umurong papalayo. Sorry Nestor Hindi ko alam kung paano nangyaring nakadikit na ako sa'yo. Sabi ko naman. Wala ka naman dapat ihingi ng sorry. Hindi mo naman talaga sinasadya. Tapos tumayo na siya agad at narinig kong nagtutbrush siya. Tapos sabi niya noong makalabas ng banyo, patingin nga ng labi mo kung namamaga pa ba? Tapos lumapit siya sa akin at tiningnan niyang mabuti. Oo, namamaga pa konti. Pero hindi naman na masyadong halata. Masakit pa ba? Sabi ko naman, Oo, mas makirot siya ngayon kaysa sa kagabi. sorry talaga Nestor Sabi ko naman, Na naman siya sa kanyang walang katapusang pagsasorry. Wala kang kasalanan eh. oo alam ko naman. Pero hindi ko alam kung bakit ako nagigilty eh. Kalimutan mo na yan. Sige na, mag-almusal na lang muna tayo. Ayos na yung 3-in-1 na kape tapos cheese bread. Oo, nagugutom na rin ako eh. Tapos after natin mag-almusal ay mag-out na tayo rito. Mamasyal na lang tayo sa mga pasyalan dito. Tapos mamili tayo ng pasalubong. Bili na rin tayo ng maraming ground coffee para may stock tayo sa bahay. Mas mahal kasi kapag sa grocery compare dito eh. Oo, sige. Maiksing sagot ko pa at nagsimula na kami mag-almusal. Matapos nga namin kumain ay naligo lang kami pareho tsaka kami nag-check out. Naging masaya naman ang pamamasyal namin. Kumain kami ng lomi ng Batangas. Tapos nagtanghalian kami sa isang bulaluhan. Kaya solve talaga ang lakad na yon. Matapos namin magtanghalian ay nagsimula na kami bumiyahe papauwi ng Maynila. Pagkarating namin sa Maynila ay wala si Tita Divina sa bahay. Busy rin si Samantha sa mga school projects niya, kaya hindi na nila napansin ang pagkasugat ko sa labi. Magmula nga noon ay lalo kaming naging close ni Erica. Hindi kagaya noong mga nakaraan na parang boy helper lang talaga ang turing sa akin kapag kinakausap na walang concern.
Nagpatuloy ang pagsaserbisyo ko sa pamilya nila. Isang gabi noon, habang naghahapunan kami ay sabi ni Ate Erica, "Ma, may swimming kami ng mga kaklose ko sa school ah. Kakatapos lang kasi namin sa isang madugong thesis kaya gusto na namin mag-unwind konti. Overnight lang naman yan ma, bali 2 days at 1 night lang." Sabi naman ni Tita Divina, Same rules. Papayag ako kapag kasama si Nestor. At least kahit papano, may mairarason ako sa papa nyo kapag tinanong ako kung bakit ako pumayag. "No worries ma, willing akong isama si Nestor. May mga kasama rin kasi kaming mga lalaki." Okay, sige, ingat kayo roon ha. At wag mong susubukan na patulugin si Nestor sa kotse. Tapos ikaw naroon nakikiparty sa malayo at hindi niya nakikita. Dapat kung nasan ka ay naroon din si Nestor. "Opo ma, alam ko na yan." Pinapaalala ko lang. Nestor, magsabi ka sa akin kapag pinatulog ka sa kung saan lang ha, o di kaya sa sasakyan. "Opo tita." Maiksing sagot ko pa. Tapos, nagpatuloy na kami sa pagkain. Kinabukasan, araw ng Sabado. Maaga pa lang ay umalis na kami ni Erica sa bahay para magpunta sa Batangas. Doon rin kasi ang beach resort na gusto nilang puntahan. Pagkarating roon ay doon ko nalaman na 10 kaming lahat. Pero lahat ng kasama ay may mga partner. Yung iba ay hindi talaga magkasintahan. Nagpartner lang para may makasama sa room. Iyon ang kwento sa akin ni Erica. Bale, ang plano pala ay magre-rent ng isang malaking cottage na malapit sa dagat. Tapos bawat magpartner ay isang room. So, 5 room ang naka-reserve sa aming lahat. Tigda 2 ang tao sa bawat room. Masaya ang paliligo dahil marami ang pagkain. Karamihan ay pansit, spaghetti at lumpia ang dala. Kami naman ay bumili lang ng 3 pirasong lechong manok at 5 pirasong 1.5 na soft drinks. Iyon ang ambag namin. May nagdala rin ng malaking rice cooker, kaya doon na rin nagsaing ng kanin. Puro paliligo at kainan ang ginawa maghapon. Naglaro rin kami ng beach volleyball at nagrent ng jet ski. Kinagabihan matapos makakain ay doon na nagsimula ang inuman. Hindi naman iyon inuman na may umiikot na baso. Bale, professional style lang ang inuman nila. Kanya-kanyang baso, bahala kang maglagay ng alak sa baso mo at depende sa'yo kung gaano karami ang ilalagay mo. Noong sumapit ang 10:00 ay medyo may tama na ng alak ang karamihan. Maging ako ay nahihilo na rin. Katabi ko noon si Erica at nakasandal siya sa akin. Hindi niya rin kasi sinabi sa mga kaklase niya na boy helper nila ako. Ang sabi niya ay nanliligaw ako sa kanya at meron na kaming mutual understanding. Kaya walang naginala kahit pa palagi kami magkahawak kamay roon o di kaya nakayakap siya sa bewang ko. Noong sumapit na nga ang pasado 10:00 ay nagpasya na ang lahat na itigil na ang inuman. Naubos na rin naman ang laman noong nabuksan na alak. Pero may reserba pa na hindi nabubuksan. Sabi ng mga babae na tama na ang inuman para magising pa ng maaga sa kinabukasan at makaligo sa dagat. Ang ilan sa kanila ay nagpaiwan pa sa cottage at doon nagkwentuhan. Ang iba naman ay nagsiakyat na sa kanilang mga kwarto. Sabi sa akin ni Erica, "Nestor, maglakad-lakad muna tayo sa tabing dagat. Ayos lang ba o gusto mo nang umakyat sa room natin?" Sabi ko naman, Okay lang sa akin. Ang tagal ko nang hindi nakakapaglakad-lakad sa tahimik na dalampasigan, kaya gusto ko rin. Muli na siyang yumakap sa bewang ko. Ako naman ay nakaakbay sa kanya at nagsimula na kami maglakad.
Kung titingnan ay para talaga kaming totoong magkasintahan. Marami kaming pinag-usapan habang naglalakad. Mga tungkol sa love life. Ang sabi niya, nagka-boyfriend na raw siya dati. Kaso patago lang. Nung una ay akala niya kaya sila nagtatago dahil para hindi malaman nila Tito Robbie na may boyfriend na siya. Iyon pala, kaya gusto ng lalaki na patago lang ang relasyon nila dahil meron pa palang ibang girlfriend at 3 silang lahat ng girlfriend na sabay-sabay. Kaya nakipag-iwalay na raw siya kahit pa may nangyari na sa kanila. Magsisiman raw siya na ibinigay niya iyon roon ay wala na ring magagawa. Hindi na mababawi ang mahalagang bagay na kanyang naibigay. Matapos namin maglakad-lakad ng mahigit 1 oras, ay umakyat na kami sa aming kwarto dahil mas lalo nang naging malamig ang kapaligiran, pati na ang ihip ng hangin. Pagkarating sa kwarto, akala ko ay normal na tulog lang ulit kaya noong tulog namin sa pribadong silid noong umatan kami ng kasal. Pero pagkahiga ko lang ay agad nang siyang lumapit sa akin at sinimulan ang bagay na hindi ko inasahang mangyayari sa pagitan namin. Dahil na rin siguro sa magandang kondisyon ng aking katawan at nakainom ng kaunting alak. Kaya naman, hindi ko na tinanggihan pa at nagtrabaho na rin ako para sa kanya para hindi siya mapahiya. Naging masaya kami pareho noong gabing iyon. Pero malinaw sa akin na walang mamamagitan sa aming dalawa dahil hindi pwede. Siguradong magagalit sa akin si Tito at Tita kapag nagkataon. Maayos rin kaming nakapagpahinga noong matapos namin ang aming pinagkaabalahan. Kinabukasan ay muli pa kaming naging abala bago kami lumabas para maligo sa dagat. Para kaming nabubuhay sa pansamantala at patagong kaligayahan na bawal at marami ang magagalit kapag nagkataong malaman ng iba. After namin magtanghalian ay kanya-kanya na rin kaming umuwi ng Maynila dahil may dala rin namang mga sasakyan ang mga kaibigan ni Erica. Pagkarating sa bahay ay balik kami sa aming normal na asta na parang walang namagitan sa amin sa resort. Isang gabi noon habang nakatambay ako sa may terrace, kumakain ng ice cream, ay lumapit sa akin si Samantha habang may dala ring baso na may lamang ice cream. Sabi niya, "Kuya Nestor, anong ginawa niyo sa outing nila ate?" Sabi ko naman, Di yung mga normal na ginagawa sa beach. Naligo, kumain, naglaro ng volleyball, sumakay ng jet ski, tapos noong gabi ay nag-inuman. Anong itsura ng mga kaklase ni ate ng mga babae? Sabi ko naman, Ayos lang. Pangkaraniwan lang din naman. Wala namang pang Miss Universe sa mga yun. Talaga? Walang dumidikit sa'yo o tumabi noong matulog ka? Wala nga eh. Mga lalaki ang kasama ko sa isang kwarto. Tapos puro na rin kami lasing nun kaya puro lang din kwentuang panlasing ang kwentuhan namin. Ganun ba? Bakit mo pala natanong? Tanong ko pa. Sabi niya naman, dati kasi ay nakita ko na rin ng mga classmate ni ate. Yung mga close niya. Marami sa kanilang magaganda. Kaya nag-isip ko kung baka isa sa kanilang dumikit sa'yo. Mahirap silang tanggihan lalo at magaganda. Sabi ko naman, Alam mo Sam, magkaiba ng mata ang mga babae sa lalaki. Maaring ikaw nagagandahan sa mga yun. Pero ako hindi. Kung ako nga ang tatanungin, mas maganda ka pa sa kahit sino sa kanila. Totoo ba yung sinasabi mo? O baka naman binabola mo lang ako? Sabi ko naman,
Alam mo Sam, ginagamit lang ang teknik ng pambobola kapag may gustong makuha ang lalaki sa isang babae. Ang tanong, meron pa ba akong pwedeng makuha sa'yo tapos na natin yun gawin. Kaya wala na akong dahilan para magsinungaling o bulahin ka pagdating sa totoong itsura mo na nakikita ko. Sabi niya naman. Wow, parang humaba ng 10 inches agad ang buhok ko sa mga sinabi mo, Kuya Nestor. Sa amin ni ate, sino ang mas maganda? Bigla akong natahimik dahil parang ang hirap noon sagutin. Kapag sinabi kong siya, tapos sabihin niya iyon kay ate niya, di magagalit naman sa akin si Erica. Kaya sabi ko na lang, Ganito ang sagot ko dyan. Halimbawa, may isang mansanas. Hinati natin sa gitna. As in, gitnang-gitna talaga. Tapos papapiliin ka kung anong mas maganda sa kanila. Saan doon ang pipiliin mo? sabi niya naman, kahit alin doon, pareho lang naman yun, di ba? Dahil isang mansanas lang naman na hinati. Di ganun ang sagot mo. Paano ko sasabihin kung sinong mas maganda sa inyo ni ate mo? Magkapatid na nga kayo, magkamukha pa, at magkasing ganda. Kaya pareho lang kayong maganda sa paningin ko. Hindi ko masasabing merong lalamang. Talaga? Pareho lang kami ni ate ng ganda. Ang sad naman, akala ko mas maganda ako sa paningin mo. Sabi ko naman, Hindi na mahalagang ganda sa panahon ngayon. Ang totoong sukatan talaga ay ang pagiging busilak na puso. Kung sino ang mas mabait at mas totoong magmahal, ganun. sabi niya naman, ang lalim naman ng paliwanag mo, Kuya Nestor. Oh, sige pala, akit na ako. Inaantok na ako eh. Wika niya, tapos iniwan na ako sa labas. Ilang saglit pa ay pumasok na rin ako para matulog na. Maaga kasi akong gumigising para ipagluto sila ng kanilang pang-almusal, lalo na kapag mga araw na may pasok sa eskwela. Ilang buwan ang lumipas hanggang sa sumapit ang pagtatapos ng klase at panahon na ng bakasyon. Umalis sina Tita Divina at Erica para magbakasyon ng ilang araw sa Pangasinan, sa side ni Tita Divina. Ayaw naman sumama ni Samantha kaya ipinaiwan na rin ako para may kasama siya sa bahay. Kinagabihan noong araw ng pag-alis nila Tita Divina, ay sabi ni Samantha, Kuya Nestor, pakiabangan ang gate ha. Darating sina Lorene at Natalie. Dito naman kami mag-movie marathon. Pero sa pagkakataong ito, gusto nila ay kasama ka na sa party namin. Okay lang ba sa'yo? Sabi ko naman, Oo, ayos lang. tapos isang saglit pa ay tumunog na ang doorbell ng gate. Pagkabukas ko ay isang kotse ang naroon. Dala-dala ni Natalie ang kotse nila. Sinundo na rin niya si Lorraine sa bahay noon at bumili na sila ng mga pagkain bago pumunta sa bahay. Ang kakaiba dahil sa pagkakataong iyon ay may dala na silang alak. Sabi ko naman, Mukhang seryosong party ang gagawin niyo ah. May alak eh. sabi naman ni Lorraine, oo naman, dahil kasama ka, kaya kailangan may alak na kasama para mas masaya. Sabi naman ni Samantha, kunyari pa kayo na gusto niyo ako makabanding, pero ang totoo si Kuya Nestor talagang sadya niyo eh. Sabi naman ni Natalie, huwag ka nang magtampo, Hasin. Kasama na yun syempre. Habang nagkukulitan pa sila sa sala, ay naghain ako sa hapagkainan. Nagpaluto kasi si Samantha ng butter shrimp at carbonara para may pagkain kaming apat para sa dinner. Tapos may dala ulit na pizza at maraming buffalo wings ang dalawa. Marami rin ng chips at may sausawa na salsa. Matapos makakain ng dinner, ay doon na sila nag-set up sa master's bedroom. Kaya nag-aalala talaga ako dahil ibig sabihin nun, kailangan ko linisin ng todo iyon
para walang maging ebidensya na doon ginanap ang slumber party ng mga dalaga. Noong ready na ay agad na silang nagplay ng action movie at nagsiupo na kami sa kama habang nakasandal. Bale, sa gitna ako. Sa kaliwa ko si Lorraine, sa kanan ko naman si Natalie. Tapos katabi ni Natalie si Samantha na pasimpleng pinandidilatan ang mga pinsan niya dahil ayaw niya ang ginagawa ng mga iyon na masyadong nakadikit sa akin. Noong makadalawang movie kami ay sabi ni Natalie, "Break na muna tayo sa panunood. Nahihilo na ako sa alak eh." "Ano, ako ba muna ang mauuna kay Nestor?" Sabi naman ni Lorraine. "Bakit ka mauuna? Magsabay na lang tayo para fair. At ikaw Samantha, referee ka lang ha. 'Di ba ayaw mo naman kay Nestor? Iyon ang sabi mo dati, 'di ba?" Sabi naman ni Samantha, "Che, ewan ko sa inyo. Doon muna ako sa kwarto ko. Text nyo na lang ako kapag tapos na kayo rito." Tapos agad na lumabas. Sabi naman ni Lorraine, "Anong attitude yun? Selos ba yun?" Sabi naman ni Natalie, "Hindi no. 'Di ba dati pa niya sinabi na hindi niya nga daw type si Nestor. Kaya hindi nagsiselos yun. Feeling na out of place lang yun kaya nagkaganon. Tara na, bilisan na natin para matapos na agad at mapabalik na natin dito ang isang yun." Wika ni Natalie at sinimulan na ang pagtatrabaho nila sa akin. Sa pagkakataong iyon ay ako ang kanilang pinagsisilbihan dahil dalawa naman sila. Noong makatapos ay naligo na rin muna ako at nagbihis ng bago, tsaka nila tinawag si Samantha. Ipinagpatuloy namin ang panunood ng movie pero isang movie na lang, tsaka na kami nagsitulog. Kinabukasan ay nagsiuwian na ang dalawa. Panay naman ang simangot sa akin ni Samantha. Kaya sabi ko, "Oh, anong problema mo? Bakit ka galit sa akin?" Sabi niya naman, "Che, ewan ko sa'yo. Tungkol ka na sa dalawang yun. Masyado kang nag-enjoy sa kanila." Sabi ko naman, Ayan ka na naman. Hindi ka na naman nagsasabi ng gusto mo. Tapos ngayon magagalit ka. Sige, ganito na lang. Gusto mo o ayaw? wika ko at lumapit ako sa kanya. Sabi niya naman, Gusto. E di tara na sa kwarto mo para malis na yung galit mo sa akin. Ngumiti naman siya at kumapit na sa braso ko at nagtungo na nga kami sa kanyang silid at doon ko na inalis ang tampo niya sa akin. Nagpatuloy ang palihim na ugnayan ko sa mag-iinam. Pero si Sam talaga ang mas madalas. Si tita kasi ay na-assign na sa Laguna. Kaya sa isang buwan ay halos 2 beses niya na lang akong nilalapitan para humingi ng atensyon. Si Samantha naman noon ay 4th year na. Pero kahit busy na siya sa mga requirements at project ay hindi pa rin siya nawawala ng oras sa akin na humiling ng atensyon. Maraming taon ang lumipas. Graduate na noon si Samantha at nagtatrabaho na. Nakauwi na rin si Tito Robby ng Pinas. Kaya hindi ko na makita ang silbi ko sa pamamahay nila. Sa tingin ko nga ay gusto na talaga akong paalisin. Nahihiya lang magsabi si Tito Robby. Wala na kasi akong masyadong mahalagang functions sa bahay nila. Kaya nagkusa na akong magpaalam na titigil na sa pagtatrabaho sa kanila at uuwi na sa probinsya namin. Wala namang pagtutol si na Tito Robby at Tita Divina. Pero ang pagkakasabi ni Tita Divina, mamimiss ka namin. At tila may mas malalim na kahulugan. Umuwi na nga ako sa amin at dahil sa tagal kong nagtrabaho ay may malaki na akong naiipon. Pagkarating sa amin ay nagpatayo na ako ng restaurant pero hindi sa mismong baryo namin.
Doon ako nagtayo sa sentro dahil naroon ang maraming tao at ang nakuha kong pwesto ay malapit pa sa terminal ng bus at terminal ng jeep. Kaya talagang 24 hours ang tao roon. Maging ang operasyon ng kainan namin ay 24 hours na rin. Pero sa madaling araw ay barbecue at mga silog na lang ang meron. May lugawan rin akong itinayo sa tabi noong aking malaking kainan. Sa loob lang ng 1 taon ay malaki na ang kinita ko at nabili ko na ang mismong pwestong pinagpwestuhan namin na dati ay nagrerenta lang ako. Isang araw noon, 10:00 na ako pumunta sa kainan. Si mama ang nagbabantay noon sa cashier. Marami rin naman kaming tauhan. Nakita kong may babae kaming customer, naka-jacket na pink, naka-ball cap na red at naka-ponytail. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko. Paglapit ko kay mama ay sabi niya sa akin, "Anak, kilala mo ba ang babaeng yan?" Sabi ko naman, "Alin po dyan, ma? Yan pong nakasombrero na pula?" "Oo, kasi nagtatanungin kanina kung nasaan ka raw. Ang sabi ko naman na nasa bahay ka pa pero papunta ka na rito. Lapitan mo nga dahil baka kakilala mo." Kaya lumapit na ako sa dalagang iyon. Sabi ko pa, Miss, hinahanap mo raw ako? Magkakilala ba tayo?" Sabi niya naman, "Oo, kilalang kilala mo ako at may atraso ka pa nga sa akin eh." Bakit? Anong atraso ko sa'yo? "May kinuha ka sa akin na hindi mo na maibabalik." Medyo napaisip-isip pa ako kung sino siya. Tapos dahan-dahan siyang tumayo sabay sabing, "Kinuha mo ang puso ko kaya hindi ko na magawang magmahal pa ng iba. Ikaw na lang ang hinahanap ko magmula noong umalis ka." Nagulat ako noong makita ko na ang mukha niya. Si Samantha iyon. Sabi ko pa, Sam, ikaw nga. Bakit ka naparito?" Sabi niya naman, "Para kunin din ng taong kumuha ng puso ko." Tapos nagsalita si mama na naroon na malapit sa amin. Iha, magkakilala ba kayo ng anak ko?" Sabi niya naman, "Opo, kilalang kilala ko po siya." Sabi ko naman, Ma, si Samantha po. Bunsong anak ni Tito Robby." Sabi naman ni mama, Ay, kay gandang dalaga mo naman, iha. Bakit ka nga ba narito?" Para po sana ligawan si Nestor. Natangay niya kasi ang puso ko noong umalis siya sa amin sa Maynila. Sabi naman ni mama, "Anak, manliligaw raw. Sagutin mo na anak. Kawawa naman oh. Ang layo ng binaya niya para makita ka lamang. Papahirapan mo pa ba?" Sabi ko naman, Sige na. Sinasagot na kita. wika ko pa tapos agad na akong niyakap ni Samantha. Makalipas lang ang 2 linggo ay umuwi na rin sina Tito Robby at Tita Divina sa probinsya namin. Isang gabi noon habang naroon ako sa bahay nila Samantha ay tumabi sa akin si Tita Divina. Sabi niya pa sa mahinang boses, "Nestor, paano na ako nito? Magiging manugang na pala kita. Ang saklap naman oh. Bala ko pa naman sanang kunin ka ulit para maging boy sa bahay namin. Dodoblehin ko ang sahod mo sa trabaho mo para sa akin. Kaso easy to get ka eh. Sinagot mo na agad si Sam." Sabi ko naman, Tita, kahit pa hindi kami magiging mag-asawa ni Sam, hindi na rin ako pwedeng bumalik sa inyo dahil may malaking negosyo na akong pinapatakbo rito. Kaya kailangan narito talaga ako. Sabi niya naman, "Kung sakali bang dito na rin ako tumira, mapagbibigyan mo pa kaya ako?" Siguro tita, pero sa pinakamalinis na sitwasyon na lang, yung hindi tayo mauuli. Posible naman yun. Dahil ang sabi ni Samantha, siya daw ang magmamanage at magkakashare sa
restaurant mo. Tapos ako ang maiiwan sa bahay nyo para mag-alaga ng anak nyo. E di magandang pagkakataon yun kasi akong tagapag-alaga ng anak nyo. Sabi ko na lang habang nakangiti. Bahala na po siguro, tita. Tsaka na lang po natin yan pag-usapan kapag nasa sitwasyon na. Wika ko. Ikinasal na nga kami ni Samantha at pareho kaming masaya. Si Ate Erika naman ay nakapag-abroad na noong mga panahong iyon. Kaya hindi na siya naka-attend ng kasal namin ni Sam. Ganun pa man, masaya na siya sa buhay niya roon at ako ay masaya na rin sa piling ni Samantha. Wakas. Ayun my loves, dito na po nagtatapos ang ating mahabang kwento tungkol sa naging buhay ni Sir Nestor. Sana ay inyong nagustuhan at kinapulutan ng aral ang kanyang kwento. Salamat sa pakikinig my loves ha. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindot na dahil marami pa akong kwentong i-upload rito. Na-check na magugustuhan nyo. Salamat sa pakikinig my loves. Take care and bye-bye!